Hapit na na to, ma-memorize ng kantahan, no? Amen? Pero sige tagkanta na, nagkawala man akong uban. Actually, kami mga pastor, no? Usahay, makahuna-una lamig. Kung saan po, ibuhaton ka na to, ani nga, para ang mga tao bidaw, kana ma-revive. Usahay, makahuna-una lang gud ko og practice o kaog kalayo ba? Kaog mitog kalayo. Then bugwak. Para mudaghang menimba, di ba? Anyway, we are now in the last days. Doon na ingon ani na gini. Okay, salamat sa Ginoo nga niya mo, amen? Ibalik mo og akong prayer mo niya nga dunay application ba? Dunay application unsay atong nabaluan. Amen? Ang kutob kung unsay atong dunggan unya nakita na to nga mahimo ning kapuslanan sa atong kinabuhi. Atong paningkamutan nga ato nang ma-apply. Actually, kung maghisgot mga kalihukan sa church, dagko beta gasto. Karon lang revival. Apil tong mga love gifts sa mga pastor ni gasto beta 141,000. Amen. Nya wala ra gyapon revival mo na makapa discourage na to. Pero maniniya nga akong dasig akong kaugalingon ba nga doon na gihapon tayo revival. Actually kagani na ang buntag atong isgutan nga doon na tayo vision sa atong kinabuhi. Once nga ang tao doon ay vision, doon ay pananaon, doon na gina siya goal. Amen? Doon na siya goal, doon na siya planning. Kunya diha na dayon gusto niya makabot ang maong vision, diya na dayon magamit ang gitawag og faith, ang atong pagsalig sa Ginoo. And I believe nga kabubuton sa Ginoo, no, nga kada isa nato doon na tay dagkong mahimo unta sa buluhaton sa Dios ba. Amen. Kaya og lantaw, no, ay akong gitan-aw akong kaugalingon, labi na maminaw ko sa ako bitang mga wali. Makaingon ko nga naaday gihapon na naminaw na ko, no. Kanang dili mayong musulti. Ang tingog dili maayo ang tingog. Kunya usahay mukanga pagyud. Kun na magday gihapon na naminaw. Yun na ba, no? So, ako nakita nga it's only by the grace of God. Muna nga sigo pa malandong ba ko nga nahimo to? Ano nahimo man to, no? Pero usahay, magsigit ang una-una sa atong mga kagahapon, malimtan na to nga unsay katuyuan sa Ginoo nga nung gibuhi pata karon. And I believe
Yeah, doon ay tuyo ang Ginoo nganong gibuhi para hangtod karon, no? Doon ay may mga tao nga wala na mabuhi. Pero kita buhi pa. So, muna gitawag sa Tagalog, habang may buhay, sisikapin ko. Okay, so, minunugta palihog nga to tas mensahe. I hope nga mawali rin na ako og 15 minutes. May kung mahimo akong wali 15 minutes ra may pinagadugay. Kay mo na ganahan na to, amen? Okay. Philippians chapter 3, atong basahon Philippians chapter 3 verse number 13 and verse number 14. Atong isgutan ro ng kinigitawag og we need to go forward. We need to go forward. Amen. Atong dunganog basa verse number 13 anto sa verse number 14, Philippians chapter 3 verses 14 and 15. Atong basahon, ready? Begin. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. I press towards the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Pray that. Thank you, Lord, sa imong faithfulness. Thank you, Lord, sa tanan nga imong gihatag namo. Lord, I pray nga kami unta madasig mi kanunay sa pagpadayon sa pag-alagad ni mo Ginoo. Lord, bless ang mensahe. Gamitin mong alagad in Jesus' name. Amen. Baliog maglingkod. Salamat sa Ginoo. We believe nga God has a purpose. Amen. Doon ay tuyo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Doon na siya plano sa atong kinabuhi. And I believe giluwas ta sa Ginoo, gibutang ta sa church, o doon ay gusto ang Ginoo nga mahimo nato diha sa church. Sa akong balikon sa pag-ingon nga sa diha nga giluwas ta sa Ginoo, kung magisgo ta og kaluwasan humana ang Ginoo. Amen. Sa diha nga atong gidawat si Kristo nga atong personal bugtong manuluwas. Nagisgot og tag kaluwasan mga kaigsuan humana ang trabaho sa Ginoo kung magisgot ta og kaluwasan diri nato. Pwede na tapat yun sa Ginoo. Pero salamat sa Ginoo, buhi pa na hangtod karon. Nga naman, ang katuyuan sa Ginoo, iya gibuild ang church, siya upon this rock I will build my church. Mga kaigsunan gibutang ta sa Ginoo diha sa church. We are in the church. O gato ding ibutang pirme sa tungunahuna nga unsay atong mahimo diha sa church. Kung ato nang gibutang sa tungunahuna ang unsay mahimo nato sa church, mga kaigsunan ako mong gi-challenge, magsugod ta og huna-huna, magsugod tas mga dinagko nga mga butang nga kutob sa atong mahimo. Basta may isgot na itong ginagawang mga butang, mga hilom na mo ba? Ang buot basabot mga kaigsunan, I believe nga ang Ginoo nakahibalo sa itong capacity. Amen? And I believe nga doon na tayo mahimo labaw pa sa kadako sa atong abilidad. Kaya nga naman, kung mahimo lang nato ang paghimo
sa buluhaton nga makaya lang sa atong tawhanong abilidad, wala na pulo sa Ginoo. Unsaon na to pag-ingon nga I have done this because of God's grace, because of God. Unsaon na to pag honor sa Ginoo kung nahimo man nato ang maong butang sa atong kaugalingong abilidad. And I believe, mga kaigsunan, gusto sa Ginoo nga kunon sa may mahimo nato nga labaw pa sa atong kapasidad, labaw pa sa atong mga abilidad nato. Muna ako mag-challenge karong hapon, mga kaigsunan, ayag tanawa ang imong kaugalingon. Tanawa unsa ang gahom sa Ginoo. Daghan tag mga ginabasa diri sa Bible. Ang usa ka bata nga naghatag og 5 kasupas o 2 ka isda, gihatag niya didto ni Kristo, nahimong daghan. Daghan ang 5,000 ang nakakaon. Ang life ni David, usa ka shepherd boy, nahimong king. Moses, daghan pag-uban nga example diri sa Bible, mga kaigsunan, nga di nahimo silang great because of their great faith in God. Mga kaigsunan, I hope nga karong gahapon, mga kaigsunan, ibutang sa tungunahon unsay akong mahimo mga dagkong butang alang sa Ginoo. Amen? Ako nakasulti manguguan igod kay dili man tele amot lang, pero na ako'y daghang na-witnessan, na ako'y nasaksihan nga mga tao. Because of their faith, because of their vision, nahimo silang, tako kay silang nahimo sa buluhaton sa Ginoo. Mga kaigsoon, salamat kayo. I hope nga doon na mo'y nakuha kagani ng bundag mahitungod sa vision. Okay, karon mga kaigsoon atong hisgutan, we need kini nga atong mensahe, we need to go forward or we need to move on. Go forward. The Bible says, "Brethren, I count not myself to have apprehended." Di kayo ko makasabot ning word nga di kayo ko maka-explain what is unsay meaning aning gingon ni si Paul, I count myself to have apprehended. Sa ako lang nasabdan nga meaning kung mahingon tag apprehended, meaning sa ato ang nahibawan nga nadakpan ka, di ba? Meaning mura ka og tungod kay na apprehended ka o silbing na dakpan ka, nahimo kang stagnant ba? Nahimo kang murag diha nakataman. Sige Buloy nadakpan, di ba? Si Amornilario nadakpan. Si Juan, mga nadakpan. Once nga madakpan ka, murag diha na ka. Muna ako nasabdan. Pero ringon si Paul sa, I count not myself to have apprehended. Ang buot ba sa butana nga ako nasabdan nga nang dili gusto sa Ginoo nga diha ra kataman. Dili gusto sa Ginoo nga diha ra kataman. Tuloy this message mga kinaminsahe ang mga kaigsunan. Mensahe ni sa kuha, mao na akong gigamit nga to revive myself. Tuloy daghang miagi sa kuha mga discouragement, mga unsa dia. Daghang mga nakapahimo nako nga stagnant dia sa ministry. Pero I keep on. Grabing struggle, prayer and struggle, lisod.
Lisod ka ng usa ka pastor, lisod ko ng usa ka leader, mga kaigsunan, wala na siya vision, wala na siya pananaon. Wala na siya planning, wala na siya plano. Mao gyapon na sa amahan, mao gyapon na sa leader sa panimalay. Once nga wa na kay plano, wa na kay vision sa imong panimalay, nahimong stagnant ang imong family. Once nga ikaw, you have no more vision in life. Ikaw sa kayang people, wala na kay vision, nahimo kang stagnant sa imong sa imong Kristohanong kinabuhi. Mura na nagaog, mura na kag naas balod ba? Mura na ka sa ibalod bagi unstable na ka. Unstable. Ug asa na dito, come what may. Pero mga kaigsunan, dili na mo ikabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Bible says, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind. Kada isa nato mga kaigsunan, doon na tayo naagian nga mga dili maayo nga atong hisgutan. Amen? Pero doon na po yung mga butang nga atong pirming hisgutan, ang mga maayong butang na hitabo sa atong kinabuhi. But sometimes sa dihang maghisgutag mga maayong butang sa atong kinabuhi, nahimotang proud or nahimotang murag diha na lang ta. Nahimotang gitawag monument. Ako sa una, ingon ani ko sa una, ingon ana sa una. Actually, doon na mong mga pastor ang utana sa kuha. Pero mo na niya, ako gitawag, ingon ani sa una, bird, ingon ani sa una, ingon ana sa una, ingon ana sa una. Pero samtang ko, nagsige istorya na nila, na-feel na ko nga, I am ashamed. Nawalaw ko. Nga, karon de, naunsa de. Di ba, sometimes kita ingon ana, ako sa una, ingon ani ang hitabo, nindot kayo, manin niya, ako sa una, ingon ana. Pero dingon si Paul, forgetting those things which are behind. Nangagi na to, wa na kay mahimo ato. Bisag kon sa panakamaayo, bisag kon sa pagkanindot, wala na ay mahimo ana. Ug sa may mga bad things, mga nahuma na, mga wala tay mahimo ana. Ang nangagi na, wala tay mahimo ato. Ang magpabili na gyud sa atong una-una nga unsay lesson. Unsa may mga leksyon nga ato nakuha ato. Hinumduman ako samtang si Saul. Samtang si Samuel sa 1 Samuel chapter 16. O sa chapter 15 verse number 35. Si Samuel, ang istorya din nga ang Ginoo, iyang gi-reject si King Saul nga king. Ningon si ang Ginoo ngadto kang Saul, because you have rejected my word, I have also rejected you as a king. Gingnan si Saul nga tanang mga Amalekites pamatyon ninyo, tanang mga baka unsa ba dia, walay pamatyon ninyo. Pero wala gihimo ni King Saul. Ingon na disobedience. Verse number 26, Samuel said unto Saul, I will not return with thee, for thou hast rejected the word of the Lord, for the Lord hath rejected thee from being a king. Abi mo kung sa nganong pag-abot diri sa verse number 15, verse 35, and Samuel came no more to see Saul. Di na gyud ganahan nga
si Samuel maging istorya pa ni King Saul. Disappointed. Ang buot pasabot, Samuel was disappointed with King Saul. Di na agad siya ganahan. Di ba kung nakay tao nga na disappointed ka, di ka ganahan maging fellowship, di ka ganahan maging istorya. And the Lord repented, pag-abot sa chapter 16, verse 1, and the Lord said unto Samuel, how long wilt thou mourn for Saul? Sa mga kalay na subo good kayo si Samuel. Tungod kay ang iyam kong pag-anoint ni King Saul, iyang gipangita katong sa nakin mundo mo nga siya taas, gwapo niya kini nindot kay atong higayuna wala man sila king sa Israel. Ang first king nila gikan sa ilang captivity sa Egypt, ang first king sa Israel mao si King Saul. At that time mga kaigsunan, siya kini mo nindot nga himuong hari kay taas, gwapo, ingon na. Pero si Samuel, grabe ang expectation ni ni Samuel ngadto kang King Saul. Pero disappointed. Hinom ka sa imong kinabuhi, you are disappointed. Disappointed ka sa imong bana, disappointed ka sa imong asawa, disappointed ka sa imong imong mga anak, disappointed ka sa imong papa, imong mama, disappointed. Imong kinabuhi, murag, naingon ko, tungod ni mama, tungod ni papa, ingon nakay mga bitterness, mga kaigsunan. Si Saul, grabe ang iyang appointment ngadto ni King Saul. Ug niingon siya diri. Niingon siya diri sa verse number 1. Niingon ang Ginoo ngadto ni Samuel, how long wilt thou mourn for Saul? Unsa man ka, diha na ka lang kataman, seeing I have rejected him from reigning over Israel. Fill then horn and anoint and go, and I will send thee to Jesse the Bethlehemite, for I have provided me a king among his sons. Buti ba sabot? Siya, hoy, ay na pagsig kaguol diha ni King Saul na ay bagong king. Then pangitaan ni siya, anak ni siya ni Jesse. Mao na natabo sa chapter 16. Ang buot ba subot, ang point lang nako diha mga kaigsunan, Samuel obeyed God. Yang pangita si King David o si David. So in chapter 16 verse number 13, imo makita Samuel 16:13, and Samuel took the horn of oil and anointed him, meaning David, in the midst of his brethren, and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Saul rose up and went into Ramah. Verse number 14, and the Spirit of the Lord the Spirit of the Lord departed from Saul, and the evil spirit from the Lord troubled him. Ang buti pa sa buta ni mga kaigsunan, once nga ang Ginoo atong nga time, the Spirit of God o dili man mo indwell sa tao, ang Spirit of kanang spirit from the Lord, wala gisgot nga espiritu nas Ginoo, kundi doon ay evil spirit. I believe that is demons or devil nga diin mao nagsamok ngadto ni Saul. Kaya ang dili pa mo samok ang espiritu, daw tag espiritu ngadto sa tao. Kanamlo mo ni Job,
mananghid pa na siya sa Ginoo. So gikan sa Ginoo, niadto siya ni Saul. Kuha ninyo? Dili na to pasangilan ng espiritu sa Ginoo nagtrouble. No. Ang point na mga kaigsunan, ako lang ko ang punto ba nga sa life ni Samuel, si ayaw na dia na ay bagong king. Ang point sa atong kinabuhi mga kaigsunan, when we are failure ta sa una, failure mga kaigsunan, ayaw maghunong. Kaya nga naman, na ay bagong kinabuhi, ihatag sa Ginoo na to. Amen? Akong balikon sa Panginoon, bago ni, every morning sa itong kinabuhi, kada buntag sa itong kinabuhi, bago na siya, ihatag sa Ginoo na to. Ningon na siya nga, this is the day that the Lord hath made. Let us be glad. Tinanong ko ka-memorize. Let us rejoice and be glad in it. Point ako mga kaigsunan nga, balik ta sa Philippians. Philippians chapter 3. Siya, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Mga kaigsunan, doon na pa'y lain nga gihatag sa Ginoo na to. I press towards the mark of the prize of the calling of God. Ako lang ikabilin yung mga kaigsunan maniniya. Ayaw mong tuo sa demonyo. Nga moingon ang demonyo, oy, failure ka sa una, karon failure na po ka, magsugo na saga, failure na saga. Mga kaigsunan, ako mong i-challenge, tako tag mahimo sa buluhaton sa Dios. Kamong yung people, ayaw usikin niyo yung time. Read books about business, how to be successful in business. Na YouTube, paminaw mo anang mga successful nga mga tao sa ilang mga testimony, giyon sa nila pag-overcome. Giyon sa nila nga nahimo silang successful na na sa Facebook. Sa YouTube. Na sa YouTube. Na tanan dili nakakinahanglan pang mo eskwela pa para kakahibalo. Kung gusto kang mag-raise og chicken, naa sa Facebook. Gusto kang magbuhi og rabbit, naa sa Facebook. Gusto kang mag-agimong sa electricity, naa sa Facebook, naa sa YouTube. I mean, Facebook na muna yung butang na ko, pero sa kuna-una. Naa sa YouTube. Gitawag nag-University of YouTube. And I believe nga gituyo na sa Ginoo para kitang, paminaw mo, arong kitang mga Kristohanon nga makahibalo unta na paspas ang atong nahibawan unta. Kay sa unang panahon, sultihan mo sa unang panahon, magbayad ba kag seminar? Eskwela kag agriculture, magbayad ga. Eskwela kag accounting, magbayad ga. Pero salamat sa gitawag na available na sa YouTube. Ug ako mag-challenge. Dili pa ulay ang tanan. What is your goal in your life? Naatay mahimo, mga kaibigan, naay daghang mutabang nato. Amen. Ako mong pakitaon sa video. Maybe this 14 minutes or maugyapon. Our speaker. Masipag ka ba? Matyaga ka ba? Nagtataka ka ba? Bakit hanggang ngayon wala pa rin nangyayari sa buhay mo? Ay baka may pumipigil sa mga plano at mga direksyon mo sa buhay. Kung gusto malaman kung sinong tumatanggi at sinong kumukontra, you got to watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free.
Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang well coach. Nako, sa episode natin na ito, marireveal na po natin ang pinakaunang kontrabida natin sa ating buhay kung bakit hindi pa tayo nagiging matagumpay. Okay, i-reveal ko na po sa inyo. Gusto nyo bang malaman kung sino pinakaunang kontrabida natin sa ating buhay? Sino po? Yung taong nanonood ngayon ng episode na ito. Walang iba kundi ang ating sarili. Agree o disagree? Alam mo, sa totoo lang, masyado nating yung parang dina-downplay natin, yung confidence natin, sarili natin, That's the reason why I want to reveal to you right now in this episode the 10 biggest lies we believe about ourselves. Yung naririnig mo sa sarili mo, ano ba yung 10 kasinungalingan? So, kumuha ka na ng ballpen at papel. I want you to evaluate. Okay? Kung merong kang pinapaniwala na ganito. And I want you to be honest, ha? Again, hindi ako nagmamarunong dito. Ang isi-share ko po sa inyo ay mga bagay na naranasan ko rin po. Number 1 lie na pinapaniwalaan po natin about ourselves is this: I'm not good enough. Nagkakaroon po tayo ng duda sa ating sarili. Diba? Yung parang, yung bababa yung yung self-esteem mo. Ito lang ito yung reality. Totoo, you may not be good enough in one area, but you are good enough in other areas. Simple lang. Hindi ka magaling sa math. Baka magaling ka sa music. Di ba? Hindi ka magaling, di ba, sa numbers. Pero, baka magaling ka naman sa sports. Di ba? Ganun yan ito. Si Manny Pacquiao. Magaling ba sa English nung nag-umpisa? Hindi. Pero magaling sa boxing. At nung yumaman, gumaling ang English. Nagigets nyo ba? You and I may not be good enough in one area, but in other areas, we may be good enough. So, anong kailangan natin gawin? Guys, look at me. Kailangan mo mag-experiment at hanapin mo saan ka magaling. Kung nakita mo na saan ka magaling, galingan mo, pagbutihan mo. Lie number 2. Ito, kung bakit di tayo nagiging successful. I'll never succeed. Hindi ako yayaman. Hindi ako giginhawa. Nako, yun. Nabuhay akong ganito. Mamamatay akong ganito. Huwag ka mag-alala. Palilibing ka ni Mayor. Alam mo, ito lang Yes, nag-fail ka. Again, nag-fail ka in one area. It doesn't mean to say mag-fail ka araw-araw. Pwede ka maging successful. Gusto mo maging successful sa buhay? Paano? Never stop. Never quit. Because quitters never win and winners never quit. As a matter of fact, wala pong nag-fail sa buhay. Talaga? The only people who fail are people who stop and quit. Look at Thomas Edison. He tried to invent 10,000 times yung light bulb. 10,000 mistakes. As a matter of fact, ang perspective niya, hindi nag-fail siya ng 10,000 times. I found 10,000 ways not to invent the light bulb. Iba ang perspective. So likewise, guys, hindi aksidente na pinapanood mo itong video na ito. Bakit? Ako naniniwala ako that you have what it takes for you to become successful. Pero kailangan change mo lang yung paradigm mo, change mo lang yung perspective mo, change lang the way you talk to yourself. You will become successful at something that you are good at. Let's go to number 3 lie that you believe. I'm alone in my struggles. Nag-iisa lang ako. Walang nagmamahal sa akin. Walang sumusuporta sa akin. Paano mo nasabi niya? Tinapitan ko na lahat. Tinanggihan ako Tinapitan ko na walang tumutulong sa akin Okay, fine. Ibig ba sabihin magkukulong ka na lang sa kwarto. Magde-depress-depressan ka na lang. Diba? Yes, there's a time for mourning. But after mourning, anong gagawin mo? Try again. Can you remember the footprints in the sand? There was 2 sets of footprints when you were happy. But when you are alone, sad, depressed, then you suddenly saw there's only 1 set of footprint. And you say, Lord, why have you forsaken me? Ano sagot ni Lord during that time? The moment you saw there's only 1 set of footprint, that was my footprint and I was carrying you during that time. You are not alone because God will never leave you nor forsake you. God will give you a second chance. Kaya nga, do not ever believe in the lie na mag-isa ka. No. Even if people will leave you, but God will never forsake you. Number 4 lie about why we fail, yun nga, we believe in ourselves. I'm stuck with my circumstances. Wala, matagal na ako dito. Hopeless na to. Ganun na talaga ang buhay ko. Let me tell you the truth. What you believe in life becomes the truth. Kung anong pinaniwala mo sa buhay, yan ang magiging katotohanan mo. Yan ang magiging perception mo. Yan ang magiging reality mo. Ang challenge ko sa iyo ngayon ganito. What if you believe in a lie? Paano kung naniwala ka sa isang kasinungalingan?
yung kasinungalingan mo ang magiging realidad mo sa buhay ngayon. Hindi lahat ng pinapanganak na mahirap na mamatay na mahirap dahil marami na tayong nakitang taong mahirap dati ngayon nagtagumpay na. Oh, Manny Pacquiao. Diba? Si Josh Mojica ng Kangkong Chips. Lately, si Diwata. Oh, dating mahirap, ngayon umuunlad na. So, wag mo po sabihin, wag mo bubudulin ng sarili mo na stuck ka na. No. You know why you are stuck in that situation? Nawawalan ka na ng pag-asa. Ang kailangan pag-pray natin ngayon, mabigyan ka ng pag-asa. Bakit? He who has hope in the future has power in the present. When you don't have hope in the future, there's no power in the present. Wow, parang Bruce Lee ang dating ko. Bruce Lee ah. Kung meron kang pag-asa sa kinabukasan, nagkakaroon ka ng kapangyarihan sa pangkasalukuyan. Pag wala ka ng pag-asa sa kinabukasan, wala ka ng kapangyarihan sa pangkasalukuyan. Number 5. Lie na pinapaniwalaan na natin tungkol sa sarili kaya hindi tayo umuunlad. Tanda na ako eh. Yung opposite ng tanda ko, bata pa ako eh. Sino maniniwala sa akin? Walang matanda, walang bata sa tupad ng pangarap. Oh, matanda ka na. Oh, ba't si Colonel Sanders at the age of 60 bago naging matagumpay? Oh, masyado kang bata. Oh, ba't si Josh Mojica, 17 years old, may-ari na ng isang malaking kumpanya ng Kangkong Chips? Ano pa yung dahilan mo? No offense, man. Kung ikaw nanonood ka, panay dahilan, alam mo, sa totoo lang, minsan, bakit kaya natin inuubos ang ating oras sa paggagawa ng dahilan? Bakit hindi natin ubusin ang ating oras sa paggagawa ng paraan? Kasi mayroon tayong kasabihan. Kung gusto, gagawa ng paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. No. There's no age limit. Walang age limit sa mga taong gustong matuto, gustong lumago, gustong maging matagumpay. Kaya nga, please, don't give me an excuse right now. Let's go to number 6, lie. We believe in ourselves. Nag-fail na ako dati. Oo. I'm defined by my past. Sino ba hindi nag-fail sa atin? Ikaw nag-fail, ako nag-fail, lahat tayo nag-fail. No one is exempted about failures. Grade 6 nga, how many times I failed. But one thing I've learned about failure is this. Listen, look at me. Come on, look at me. You and I can never change the past. But you and I can sure change the future by making the right decision today. Don't live in the past. Huwag kang mabuhay sa nakaraan. Once you start living and reliving your past, you become a prisoner of your past. Makukulong ka sa nakaraan. Ang mga nakaraang pagkakamali ay dapat gamitin nating inspirasyon, gamitin nating leksyon para tayo ay matuto. Gamitin natin ang mga pagkakamali po natin bilang tuntungan para tayo ay makaabot sa ating tagumpay sa buhay. You know, if you always live in the past, you know what will happen? Nothing will happen. Ang importante po niyan is, again, learn from the past. Ask yourself what you can do now in order for you to change your future. Let's go to number 7. 7 lies. I hope you're still here. If you're still here and enjoying this session, type here right now, H-E-R-E, para malaman ko. Number 7 na po tayo. Lie na pinapaniwalaan natin kung bakit ganito pa rin buhay natin. I don't deserve happiness. Hindi ko deserve to. Marami na ako nagawang pagkakamali sa buhay, kaya ganito. Alam ko, ganitong buhay ko kasi dahil nga sa mga pagkakamali ko. No. Ito lang Look at me. You know what God's plan to you? For you, God's plan is to prosper you, not to harm you, to give you hope and a better future. Alam mo, plano sa'yo ni Lord? God wants to make you the head, not the tail. He wants to make you the lender. Ikaw nagpapautang, not the borrower. He wants to put you at the top. He doesn't want to put you at the bottom because God wants the best for you in your life. Because the good days in your life are not behind you, but it's ahead of you. Pero pag ikaw, pinaniwalaan mo, you don't deserve it. You don't deserve to become successful. You don't deserve to be happy. You don't deserve Alam mo mangyayari niyan? You are rejecting God's love and God's grace in your life. Maganda ang plano ni Lord sa buhay mo, pero ang tigas ng ulo mo hanggang ngayon, ayaw mo pa rin tanggapin ang kanyang pagmamahal at grasya. Because you want to do it your way, you don't want to do it according God's way. Let's go to number 8 lie that we believe about ourselves. Hindi ko na kaya magbago, Chinky. I'm not capable for change. I will not convince you. If you believe that you cannot change, I will not convince you. But in reality, the only thing that is permanent in this world is change. The reason why, kung bakit ka ganito sa buhay mo, no offense meant, again, I might offend you by saying this, but I will say this in love. Punong-puno ka ng pride. Matigas ang ulo mo kung bakit ayaw mong magbago. Ayaw mo i-admit na kailangan mo ng tulong. Ayaw mo i-admit na nagkamali ka. Ayaw mo i-admit na hindi mo kaya. Maraming nagmamahal po sa inyo. Marami pong gustong tumulong sa iyo.
Pero yung mga taong gustong tumulong at nagmamahal sa'yo, siya pa ang tinatanggihan at sinasaktan mo. Kung guilty ka sa sinasabi ko, type guilty right now. You can change. How? You ask God to give you the grace and the humility to change. Why? Because God gives grace to the humble and He opposes the proud. Let's go to number 9. Number 9 lie that we believe about ourselves is this. Kung bakit di tayo naging successful, hanggang ngayon wala pa rin nangyari. I must please everyone. Patay tayo dyan. Man-pleaser ka eh. If you want to please other people, believe me, you will dedicate your life to live for others. Walang masama na magsakripisyo sa iba, pero kung sobra-sobra at wala kang iiwan sa iyong sarili, mawawala ang iyong identity, mawawala ang iyong pagkatao, mawawala ang iyong peace, mawawala ang iyong kasiyahan, mawawala ang purpose mo sa buhay dahil parating iniisip mo na iba, hindi mo iniisip ang iyong sarili. May tumawag lang sa iyo eh, kahit wala kang pera eh. Gagawa ka na parang, mangungutang ka para padala mo yung pera. Diba? Ayaw mo mapahiya eh. So, gagawin mo lahat kahit di mo kaya. O sige, libre ko na, sagot ka na kahit di mo kaya. Because you want to please everyone. You want to make everyone happy. Pero nakalimutan mo, ikaw. Alam mo, sa totoo lang, you want to please? There's only one person that you should please. You should not try to please others. You should not actually try to please yourself. If you please others, you become a man-pleaser. If you please yourself, you become selfish. You know who you need to please? This one thing that I've learned in life, who I need to please. You and I should learn how only to please God in our life. Because if we please God in life, everything follows. If I please God, if I honor God in my life, it will benefit the relations of the people around me. If I please God, I know that I will take care of myself. I will not do anything to harm myself. And last but not the least, ito yung pinakamatindi kung bakit hindi tayo naging successful, wala pa rin nangyayari sa buhay. Ito yung pinakamalaking kasinungalingan. I'm doomed. Wala nang pag-asa, lahat ng ginagawa ko ay mali, and I have the tendency to repeat the past. Ito lang po lahat tayo nagkakamali. Meron tayong mga traumas sa buhay, pero hindi ibig sabihin na nakagat ka ng aso dati, makakagat ka ng aso muli. Hindi ibig sabihin na nagnegosyo ka dati, mag-fail ulit ang negosyo mo ngayon. Hindi ibig sabihin nagtiwala ka sa ibang tao ngayon, yung mga taong pinagkakatiwalaan mo, lulukohin ka rin. Hindi ibig sabihin na ikaw ay na-scam dati at yung lahat ng mga taong mamimit mo i-scam ka. Hindi totoo yun. Nagkamali ka lang ng pagpili. Nagkamali ka lang ng taong pinagkatiwalaan. Nagkamali ka lang ng pag-i-invest. So please, 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 as you are listening to this, give yourself another chance. It doesn't mean say you made a mistake in the past, you will repeat the same mistake. As long as you learn from it, as long as you don't repeat it. Alam ko medyo mabigat tong episode natin na ito. Of all the 10 things that I just shared with you, ano talaga ang tumama po sa inyo? Please tell me. Have you ever said to yourself, I'm not good enough? Hindi ako maging successful? Mag-isa lang ako, walang nagmamahal sa akin? Na-stuck na talaga ako, wala na mangyari sa buhay ko. Ay, masyado akong bata, masyado akong matanda. And by my past mistake, na-label na sa akin na failure ako. I don't deserve to be happy. Hindi ko kaya magbago. Kailangan masaya lahat ng tao. Or nasasabi mo na mauulit lang yung mga pagkakamali ko. I want you to type in the comment section kung ano yung na-realize at na-recover mo. Actually, this is a coaching session right now. Sobrang sulit tong session na ito. I want you to be healed. Healed from your past wounds and past mistakes. Guys, ito lang do me a favor. What if I'm going to invite you to a special 2-day session. 2 days session. Gagawin natin to. It's a program that I have created to help you to heal your money wounds. Money wounds to. So kung gusto mong sa 2 days magsasama tayo, again, this is not for everyone. This is only for people who are ready, na gusto nyo talagang maging successful. Gusto nyo talagang tamaan ng financial targets nyo. Without you knowing the reason why you cannot hit your financial target because of your past. So let me help you fix your past in order for us to strategize in the present so that you'll be able to move towards the future. So if you are interested to learn more about itong 2 days na workshop natin, okay? Please go to the link right now, sa link or sa comment section, or just type 2 days
type 2 days in the comment section. I will send you a link so that you can get to know more on how you can be part of this workshop. Sana naman nakatulong tong episode na ito. Kung nakatulong tong episode na ito, please don't forget to follow, like, and subscribe. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Okay. Nya, kumusta man? Actually, ako nang gituyo. Ngayon na. Kay basig, nasumahan na mo sa kong naong ba? Nasumahan na mo sa kong wali. At least, nailaing tao nga muwali ninyo. Ikadua, pwede na ninyo ma-review sa inyong cellphone. Inyo nang ma-review. Napay daghan, ana. Amen? Ambot lang. Mga Kristohano paminaw, maura na'y maabot na ko sa pagkakaroon. Maura na akong mahimo sa pagagaron, pero naningkamot ko nga ang akong pagtudlo unta ninyo effective ba. Kaya nga naman ako mismo ay amot. Gusto lang akong i-share ang blessing. There is blessing. Doon ay blessing diya sa Ginoo. Daghang panahon nga failure. Daghang panahon nga na-scam. Daghan panahon. Pero niya, dili kumundang. Amen? Actually, I hope nga amoy na ko, amen? So, manindugtang tanan palihog, salamat sa Ginoo. Nayawit. Atong awiton mga kaigsoon, there shall be showers of blessing, and I believe doon ay blessing nga ihatag sa Ginoo nato. Amen. There shall be showers of blessing. Naagi blessing.